Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang dalagang naging matyaga sa pakikitungo sa kanyang kasama. Siya ay si Jamie. May kapansanan ako. Yon ay dahil sa sakit na nakuha ko noong sanggol pa lang ako. Ganun pa man, dahil sa suporta ni Daddy, nakapag-aral ako at naging katuwang niya sa aming negosyo. At dahil ilang taon na rin biyudo si Daddy, siya at ang mga kasambahay ang madalas kong kasama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kulang ng 1K ang pera ko. Paano nangyari yun? Mula naman kahapon ang sumweldo ako. Wala pa akong binibili. Si Yoli. Siya ang naglinis dito sa kwarto ko kaninang umaga. Kinuha kaya niya yun sa bag ko? Ma'am Jimmy! Jimmy, ma'am! Kakain na po tayo. Ay, ma'am, niluto ko yung paborito niyong ulam para sa ating hapunan. Sige, Yoli. Susunod na ako. Ay, okay po, ma'am. Ingat po sa paglakad, ha? Almost 2 months na siya dito. Mukha naman siyang mabait. Nakakatuwa nga siyang kasama eh. Pero, ngayon naman ako nawala ng pera. Ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang tanungin? Sasabihin niyo sa akin, Daddy? Kumuha ako ng isa pang kasambahay. Para tulad ng dati, may iwan dito pag umaalis kayo ni Yoli, no? Sayang kasi yung mga dati nating kasambahay. Yung isa, nag-asawa na. Yung isa naman, nag-abroad na. Anak, talagang ganun ang buhay. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Sana lang po, honest ang nakuha ninyo. Hari nawa. Galing din po ba siya sa agency, tulad ni Yoli? No. Recommended siya ng Tito Fernando mo. In fact, she is here. Po? She is here, anak. Karing, eto na siya. Eto siya, anak, si Karing. Magsalita ka. Hindi ka nakikita ng anak ko. Magandang umaga po, Ma'am Jamie. Magandang umaga din. Ayan, oh. Karing pala ang pangalan mo. Yes, Opo. oo. Sana maging honest ka sa amin, ha? Mababait naman kami eh. Kaya, sure na kung honest ka, magtatagal ka dito. Ayun. Pangako po, Ma'am. Magiging tapat at masipag po ako. Hindi ko po ipahihiya si Sir Fernando. Maging ang pinsan ko nakatulong po nila. Ma'am Jamie, bakit po tinawag niyo kami ni Karing? May pupuntahan kasi akong birthday bukas. Ay, Gusto kong tulungan niyo kung mamili ng isusuot kong damit. Yung ibang damit ko kasi dito, nalimutan ko na ang kulay. Dahil bihira akong gamitin. uy, naku ma'am. Ang dami mo palang damit, ha? Ang gaganda. Oo nga, Ma'am. Kagaganda.
tingnan nyo nga ang tatlong ito. Alin kaya dito ang mas okay na isuot ko? Formal po bang pupuntahan nyo, ma'am? Uy, Karing, mayaman sila ma'am, no? Kaya dapat laging sosyal yung ayos niya. Di ba, ma'am? Ay, huwag naman masyado. Hindi naman yun malaking party. Ay, ma'am, para po sa akin, maganda po ito. Ito pong pink. Ay, Simple, pero mukhang elegante. At tingin ko, magiging komportable kayo dito, ma'am. ay, wag yan! Huh? Hindi bagay sa kanya yan eh. Ay, Mukha siyang matanda dyan. Ano? Pero naisuot ko na ito ng minsan. At wala namang nagsabing mukha ako matanda rito. Naku, ma'am, baka hindi ka lang nila masyadong napansin. Hindi tulad namin na laging nakapokus sa inyo. Kung ako sa inyo, ipamigay mo na lang yan, ma'am. Ito na lang dilaw suot mo, oh. Maganda ito, oh. Mas sexy ka pang tingnan. Di ba, Karing? ha? Pero, parang hindi naman pang birthday yan. Hoy, pamihira ka. Hindi ka pala marunong tumingin. Naku, ma'am, ako ang sundin mo, ha? Ito na lang dilaw ang gamitin mo. Mas cute ka pa dito. Pamigay mo na lang yung pink sa akin. Ha? Sige na. Sige. Sige na nga, ipamimigay ko na lang ito. Aya. At itong dilaw na lang ang gagamitin ko. Ay, ma'am, itong red, mas maganda kaysa dyan sa dilaw. Ay, Mukhang elegante rin, Hindi, ma'am. okay na yun, Karing. Huh? Ikaw naman, ileleto mo pa si ma'am eh. Maganda ma'am, ito eh. Pwede kayang sakin mo na lang bigay itong pink. Tulog ka na ba, Yoli? Hindi pa. Bakit? Gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita ko, bago tayo lumabas ng kwarto ni ma'am kanina, kinuha mo yung isang pabango niya. Bakit mo ginawa yun? Ayun? Oo. Hindi naman niya malalaman yun. Marami siyang pabango. Hindi pa rin tama yun. Sana nanghingi ka na lang, gaya ng paghingi mo dun sa damit na pink. Kaso, nagsinungaling ka kay ma'am. Hindi naman talaga siya mukhang matanda sa damit na yun eh. Hindi. Binula ko lang siya. Para-paraan yun. Para makuha ko yung gusto ko. Hindi naman kabawasan sa kanya. Ang damit na yun eh. Pero yun Karing, eh. umayong ka na lang sa akin, ha? Para magkasundo tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa ibang bagay. Napasyal ka rin. Ay, opo, Sir Fernando. Dadalawin ko po sana ang pinsan ko. Umuwi siya sa probinsya nyo. Kaninang umaga pa. Ganun po ba? Naku, hindi pala kami magkikita. Ay, hindi bale. Samahan mo na lang ako magmerienda rito. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Ay, salamat po, sir. Kumusta naman ang trabaho mo sa kapatid ko? Okay naman po. Mabait po sina Sir Jonathan at Ma'am Jamie. Parang hindi po kasambahay kung itrato kami ni Yoli. Sabi ko naman sa iyo, mabait ang kapatid at pamangking ko eh. Si Yoli, kumusta naman ang trabaho niya? Ho? No. Bakit hindi ka makasagot? May problema ka ba kay Yoli? Siguro nga po, sir. Dapat sabihin ko to sa inyo. Kasi baka may iba pa siyang gawin at ako ang mapagbintangan. Ginawa niya yun sa aking anak? Yun ang sinabi ni Karing Jonathan. Pero, wala namang nababanggit si Jamie sa akin na may problema siya kay Yoli. O kaya may nawawala sa kanya. Mabait ang anak mo. Mari hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. O kaya naman, maaari ding hindi niya yun napupuna. Maaari ding naaawa sa kay Yoli, kaya nagpapaubaya na lang ang pamangkin ko. Hindi tama ito. Hindi dapat niloloko ng babaeng iyon ang anak ko. Porque hindi siya nakakakita. Lolokohin niya ang anak ko?
Kakausapin kong Yoling yun. Mas mainam kung si Jamie ang kakausapin mo. Ah? Hulihin mo sa akto si Yoli at saka mo siya paalisin. Hindi dapat pinagtatagal ang ganong kasambahay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sige, sasama ako sa iyo, Eleno. Wala naman akong gagawin ngayon sa office. Eli naman, Cousin. Kaasar ka naman eh. Alam mo namang, I don't like my name, ano? O sige na nga. Ellen na akong Ellen. Wait lang ha. Isusuot ko lang yung paborito kong hikaw. At go na tayo. Sabi na nga eh, gugustuhin mong magpunta sa concert na iyon. Ay, hindi. Hindi maaaring mawala dito yun. Ang alinday. Yung paborito kong hikaw. May sentimental value sa akin yun, Ellen. Yun ang huling birthday gift sa akin ni Mommy bago siya mamatay. Naku, hindi ako Cousin ha. Hindi ako klepto. Naulang din ako nag-enter dito sa room mo. And never ako nag-touch sa mga gamit mo, Day. Alam ko naman na hindi mo ugali ang kumuha ng hindi sa'yo. Sandali. Kailan mo ba huling binuksan ang lalagyan ng alahas mo? Nung makalawa. At nandito pa yung hikaw na yun. At sino naman sa mga kasama mo rito ang madalas na pumasok sa kwarto mo? Si Yoli. Malamang siya na naman ang kumuha. Na naman? You mean? Dati niya nang ginagawa yun sa iyo? Ilang beses na niya akong nakuhanan ng pera, Ellen. Maging mga papango at mga damit. Oh my God, Cousin! At hinayaan mo lang yun? Ayoko kasing mamproblema pa si Daddy sa pagpapalit ng kasambahay namin. Isa pa, tiyak naman hindi aaminin yun ni Yoli pag kinumpronta ko siya. Kahit na. Dapat ipaalam mo pa rin ito kay Tito Jonathan. Sa ginawa mong hindi pagkibo, lalo lang aabuso ang katulong nyo. Cousin, sabihin mo na ito sa daddy mo. Alahas na ang kinuha sa iyo. Sir, hindi po ako. Hindi ko po galing magnakaw. Maniwala kayo. Hindi ako. Ay, lamang hindi ko rin po galing magnakaw, sir. 3 months na po ako dito sa inyo. Bago dumating si Karing, wala naman pong problema, di ba? Walang reklamo sa akin, si Ma'am Jamie. Teka lang, parang pinagbibintangan mo ako, Yoli, ha? Ay, sinasabi ko lang naman yung mga nangyari. Tama na. Huwag na kayo magtalo, ha? Nagpatawag na ako ng barangay. Oh, Sila ang tutulong sa akin pero, na maghalughog ng mga gamit nyo. pero Sir Jonathan, baka naman po kung saan lang nailagay ni Ma'am Jamie yung alahas niya. Eh, sana po, hindi na kayo nagpatawag ng barangay. Tayo na lang po naghanap. Mabuti yan. Oh. Para may testigo kami. At kapag napatunayan kung isa sa inyo ang kumuha, Sir, kakasuhan ko. Tawarin niyo po ako, Ma'am Jamie. Kailangan ko lang po talaga ng pera, kaya ako nagawang kunin ng hekaw niyo. Sinungaling ka. Ay, naku. Ilang beses mo na ako ninakawan ng pera. Pinagpasensyahan kita. Maging sa mga damit at pabango ko, kumuha ka. Opo po. Kala mo siguro, dahil hindi ako kumikibo, hindi ko alam. Yoli, bulag lang ako. Pero hindi ako tanga. Kabisado ko ang mga gamit ko. Pero sobra ka na. Alahas ko na ang kinuha mo. Ma'am, sorry po talaga. Sorry. Alam mo, Yoli, pasalamat ka.
At hindi ka na pinakasuhan ng aking anak. Pero, aalis ka na dito. Ngayon din. Anak, malungkot ka. Bakit? Nasasaktan lang po ako, Daddy. Dahil ginagamit ang kapansanan ko para maloko po ako ng tao. Anak, may kapansanan man o wala, nagiging biktima rin ang mga magnanakaw at mga manloloko. Anak, pagsubok lamang ito sa iyo. At sana, huwag ipanghina ng loob mo ang pangyayaring yun. Tama si Daddy. Hindi ako dapat manghina dahil sa pangyayaring yun. Nakahanap din naman kami ng kapalit ni Yoli sa tulong na rin ni Tito Fernando at ng mabait naming kasambahay na si Karing. Gusto ko lang po sanang kausapin sa pamamagitan ng inyong dula ang mga nakikinig ngayon. Sana po maging tapat kayo sa inyong mga amo. May nakakakita man sa inyo o wala, at maging anuman ang kanilang kalagayan. Ako po si Jamie, at ito ang aking buhay. Mahalaga ang may maayos na trabaho. Kaya sana pag-ingatan natin ito. Mga nagsiganap, Julie Gaspi, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na JV. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlene. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan. Herlene, gumanda ka ngayon ha, pamangkin. Mukhang hiyang ka sa 4 years mong pagtatrabaho sa abroad. Si Chang Laura talaga, palabiro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Oh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Chang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlene, hindi naman sa nakikialam ako ano. Ako yung nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, oh. Hindi lahat ng lalaki maloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa.
Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo. Chang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda ang restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Chang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ayun na siya. Papalapit na siya sa akin. Erlin? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Itong kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Herlin. Kumusta ka, Herlin? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Erlin? Chang? Bakit umiyak ka? Huwag mo sabihin nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo o nag-aaway na kayo? Hindi kami, Chang. Hindi kami nag-away ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos sa pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi Chang. Ang boses niya, ang kilos niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Oh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron. Ang nanloko sa akin. Napakawalang hiya niya. Teka, ha? Bago mo gawin kung ano man yung binabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo. Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan yung si Aaron? Mahigit 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, mahigit 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman, wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Henaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Herlin, Concern lang ako sa iyo, kaya nasabi ko yun. salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay. Ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobyo ng boyfriend mong manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami noon. Nang bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture naming dalawa. Tingnan mo.
Si Aaron nga ito. Iwan mo ang manlolokong yon. Walang hiya siya. Hindi siya dapat mahalin. Lily? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talagang masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Ano? Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ko nanloko? Nagpunta rito si Herlene Angeles. Ang babaeng niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Herlene Angeles? Huwag ka na umarte dyan. Aminin mo na totoo. Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yon. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Itay at kay Baron. Sino Baron? Muntik nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron, hindi ko alam na ginawa yun ni Herlene. Wala naman akong nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaaring may mga lalaman siyang impormasyon. Sabagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Herlene. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasan siya? At bakit niyang iniwan si Herlene? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ho ako si Baron, Aling Laura. Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit, kaya lumaki ako sa tita ni Inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kambal namin. Anak ko. Pasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiya mong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi mo siya nakalimutan. Gusto kong makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto. Narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Herlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa iyo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Ano? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak at may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa iyo na nakabuntis siya ng ibang babae.
Diyos ko. Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlyn, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Sakit. Ang sakit-sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siya paghigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako siya. Marahil, niloob na ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Herlin, tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Herlin. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon palang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto kong maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako magkaasawa. Ariel! Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa paghihintay ko. Makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlin at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakalaan sa pagtsatsaga ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz sa papel na Herlin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida.
Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ang dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod. Hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema, pero nananatili akong bulag at manhid. Tay! Huwag niyo po akong paampun! Magpapabay na po ako! Ako po, Tay! Mabait naman po ako eh! Ipaampong ko kahit na kanino. Ano? Ay, Ipaampong mo! Teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho na nga sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang itinambaksakan ng mga leche ito. Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ang mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Total, mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero itong pakatandaan mo, ha, Lloyda, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Ay, Sige. Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutan kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Roida. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayong mag-abalang magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Inay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inahanda nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na. Kunin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, Ay. alis na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo. May ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas, Nay Loida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan. Pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako. Kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ng loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakita ka nila nandito sa tindahan, pero nilampasan ka lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra ba sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kundi dahil sa akin? Hoy! Abi! Ano ba? Walang hindi kita tinatawag ah. Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrona ka, di ba? Itatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinagjujutihan mo. Kabuhanan na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niyo ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. teka! Sandali. Ang bakit magsalita nitong anak mo, Adora? Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali! Tumigil kayo! At
Ikaw, ate, hindi ko hinihingi ang opinyon mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, edi wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Aba, Sana man lang sa ibang lugar nyo dali niya pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko? loko. Ha? Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa. Ito Ikaw, ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao. Sino bang anak ang gustong pagsalitaan ng masakit ng sariling ama? Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalaki ka niya yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniiwasan ko talagang makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kung magsalita siya, parang siya ang nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga maipapayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Naku naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Ay, ba, igugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Isa pa mga anak na ako! Ay, wala na yung kapera-pera ni Cinco! Ano ba? Hindi ko nga kayang dali ng katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Oh, arte mo? Sala susukang. Tumigil ka! Huwag mo umahan dyan, ha? Kagabi lang singlaks ka pa ng kalabaw. Paningalaklak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi So, ko. arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na. Magdrama dyan! Ang paligid ko. Hindi ko na Ay, naku, kaya. ay! Ador! Naku, bisit na to. Gumawa ka nga dyan! Ay, hindi ka pwede mamatay! Hindi ka pwede mamatay dyan dahil may palalagutan ka pa sa akin dyan! Mga anak pa ako! Wala ko nasabi! Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yun. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae yun sa mga gastusin. Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Paliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Pagkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay nyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Oh. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap nyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan nyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumadrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas.
Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil ng mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal. Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya. Saan man kayo naroroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos. Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador. Hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao. Mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng kalinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, Pinel Benjamin, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya, tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yun hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya ka na muna. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementary ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi?
Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran, tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakitaan. Ilang taon na tayong nagsasama, pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Ayan mo, pare. Kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat, Dagul. Konting tiis pa, pare. Makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Siyaga lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko noon eh. Buti na lang natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka, pare. Si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Papanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa namang babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Ano to, Nay? Naku, huwag na ho, Nay. Oo, ay, naku. Huwag mo nga akong pairalan ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakaya na ho. Eh, kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay, O sige, nakunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman maidrawing. madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong kalib noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Laila ko, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko, punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ng kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay? Ano? Anong sinabi mo? Hanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila. Inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Susuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdagan mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh. Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka, ha? Salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, ba hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong
ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Oo, pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. O, sige na. Oo. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Eh, Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Kain po kayo. Ayos lang ako na Aba Mona, saan ka pa makakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Eh, nagpapasalamat nga po ako dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat po sa pagbisita niyo rito sa amin. At ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo, ha? Ay, ito pa. Nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon, si Ira? Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira, pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako May kausap ako kaninang kliyente. ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Teka, bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ah? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi, nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Naku, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, kala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ang tatay niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. Mabuti na lang, hinanap mo kami. Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo, hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing? Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O, anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Pwede mabuti. Hindi mo kasi ko naunawaan Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa. Ang makahingi ng tawad sa kanya. At mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa.
Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Gaalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong na mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Hinintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson, at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutlia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.